Tama nga yung sinabi nila, parang rice terraces pero waterfall. Now, okay, ang kinaganda nito pala, kahit na umulan, kahit sama yung panahon, hindi nagiging dark yung tubig dahil hindi dumadaan sa lupa. Parang I think nanggagaling yung tubig mismo sa bato. Itong Kaparkan Falls. The area parang shaded ng trees. Well, considering it's only 6 o'clock in the morning, so talagang hindi pa naman talaga tirik yung araw. No? Totoo lang, parang man-made siya. Parang hindi siya totoo. Parang semento. Galing, galing. Bakit cactus ang nilagay niyo sa loob? Ano yung nilalaman ng cactus? Kasama ng tanlad. O ito yun? Ah, walang tanlad. Ito na yun. Kinakain ba siya? Subukan nga natin. Yan. Dito sa norte, talamak ang karimbuaya na isa sa paborito nilang pampalasa. So yung cactus na nilalagay nila sa loob, may natural asim or sour. Kala mo may suka. Which actually okay din dahil minsan ginagawa nila. They eat lechon with suka. Diba? Hindi lechon sauce. Pwede din. Kakaiba. Ano pa? Ito yung katukong. Katukong. Okay. Katukong. Ito yung sombrero namin dito sa Abra noong unang panahon. Gawa ang katukong sa bunga ng upo na sadyang pinalaki ang katawan. Kapag naabot na nito ang tamang laki, pwede nang gamitin. Let's go cliff diving, Beros! Ito ang Puwek Rock Formation. Ilog na ito, dumadaloy sa pagitan ng mga higanting bato. Ganda, no? Adventure na rin mismo ang pagpunta sa Puwek Rock Formation. Tatawid muna tayo sa ilog, sakay ng balsa na kasya ang 3 tao. Para mas ma-appreciate natin ang taas ng Abra, syempre, aakyat tayo. Hindi lang tayo makikilakad sa iconic trails na ito. Digulong tayong gugulong gamit-gamit ang mga mountain bike. It's Padjak time, Beros. If you're a mountain biker na gusto ng challenge, definitely you've come to the right place because it's rolling hills. It's very picturesque. Kahit hindi mo dala yung bike mo, dala mo lang yung phone mo, pasok na yan sa Instagram.